So mga bagay na unexpected mong ginagawa na talagang nagpapaisip pagdating sa isang lalaki. Yes mga kamamay, ang kagandahan dito sa mga bagay na to, hindi nyo po pinipilit ang inyong sarili. Ito po yung mga bagay na kusa nyo pong nagagawa, kusang nagagawa, pero pagdating sa isang lalaki talagang naiisip kayo nila. Malaki yung impact nito pagdating sa isang lalaki para isipin nila kayo palagi. So mga kamamay, wag na po natin ito masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga unexpected things na nagagawa po ninyo na kung saan pagdating sa isang lalaki is mataas yung chance na naiisip nila kayo? So number 1, kapag hindi po kayo masyadong nagbibigay ng sobrang oras sa kanya. Yes, mga kamamay, kapag po naging ganito kayo pagdating sa isang lalaki, yung tipong wala namang kwentang usapan o wala namang kwenta yung i-message ninyo, maya't maya nyo pa tong ginagawa. Kapag kaganyan mga kamamay, hindi po kayo sasagi sa isipan o utak ng isang lalaki. Mas gusto pa rin ng isang lalaki na tipong napapaisip sila. Ano kayang ginagawa ng babae na to? Ang tagal niya nang hindi nagre-reply. Kanina pa siyang huling nag-message, kanina pang alas 7 ng umaga, pero alas 12 na ng tanghali, wala pa rin siyang message. So sa ganung paraan mga kamamay, pag hindi ka masyadong nagpaparamdam, hindi masyadong marami ang oras ninyo sa kanya, diyan siya mag-i-start na mag-isip. At diyan siya mag-i-start na mag-message na sa inyo. At sa ganung paraan, siya na yung naghahanap ng oras sa inyo. Siya na po yung naghahabol sa inyo. At sa ganyang paraan mga kamamay, diyan po madalas kayong maiisip ng isang lalaki. Magkaroon lang kayo ng sapat na oras, magkaroon lang kayo ng sapat na technique pagdating sa pagme-message, sigurado ako, malaki yung chance na palagi kayong isipin ng isang lalaki. Alright? So next, ang hindi nyo masyadong pagbibigay ng effort. Opo mga kamamay, bilang isang babae, dapat kayo po ang nakakatanggap ng mga effort galing sa isang lalaki. Hindi po dapat kayo yung madalas na nag-e-effort, nagkakababae kayong tao. Kayo pa yung madalas na nag-aalay ng kung ano-ano. Kayo pa yung madalas na nagsasacrifice para lang makapagbigay ng effort sa kanya. Wag po. Kasi po pag ginawa niyo po yan, yung tipong nagkakababae kayo pero kayo yung madalas na nag-e-effort, kayo yung madalas na nagsasacrifice, iisipin ng isang lalaki na sobrang patay na patay kayo sa kanila. Yung tipong halos lahat kaya niyong ibigay sa kanila, yung tipong sobrang mahal na mahal niyo po sila. Kapag naging kampante ang isang lalaki na kayo yung madalas mag-effort, masasanay ang mga yan. At hindi kayo papasok sa isipan ng mga yan sapagkat wala na silang gagawing papel sa inyo. Kasi kayo na mismo yung gumawa para sa kanya. Sa halip na dapat kayo yung naghihintay na siya yung mag-effort, siya yung gumawa ng mga bagay-bagay na ginagawa nyo ngayon. Okay? Hindi na po ninyo yun nagagawa. Hindi na po nila yun nasusubukang gawin. Nawala na po sa kanilang vocabulary yung mag-effort sa inyo. Kung kaya't nabaliktad na nga ang sistema, kayo na yung nag-e-effort, kung kaya't hindi na nga mangyayaring iisipin nila kayo. Pero kung ang isang lalaki ay hindi naiisip, okay, na anytime ikaw yung mag-e-effort, sila po yung gagawa. Tapos hindi pa ganun karami yung oras na ibinibigay mo sa kanila. So, ganun talaga ang magiging feedback sa isang lalaki. Sila na yung mag-e-effort sa inyo kasi kulang yung oras mo. Sabihin ng lalaki, ba't kaya hindi nagme-message tong babae na to? Alam ko na. So, sorpresahin ko na lang siya mamaya pag uwi. So, ibig sabihin, sa ginawa mong hindi pag-message, sa ginawa mong sakto lang yung oras, tapos hindi ka nag-e-effort, siya yung gagawa ng lahat ng yon. Okay? Domino effect na to, mga kamamay. Hindi ka nagparamdam ng madalas, mamimiss ka niya. Ngayon, hindi ka nag-e-effort, siya yung mag-e-effort. Kaya mga kamamay, hindi rin makakatulong minsan kapag ikaw yung nag-e-effort pagdating sa isang lalaki. Hayaan mo siya. Para sa ganun, ma-feel niya. Okay? Na busy ka rin sa sarili mong mundo. Siya yung mag-e-effort para sa inyo. Alright? So next, dahil sa hindi ka takot magsalita at nandoon yung tapang mo na lumayo. Yes mga kamamay, sabihin naman natin sa pagkakataong ito, nandoon kayo sa sitwasyon na tipong ang dami yung problema, na ang dami yung iniisip na stress, natotoksika na kayo sa inyong relasyon, dapat nandun pa rin mga kamamay yung respeto po ninyo sa inyong sarili at syempre yung tapang po ninyo na lumayo. Okay? Kapag nandun po yung respeto, kung kayo man ay lagi nang sinasaktan, kung kayo man sa inyong relasyon ay hindi na napapahalagahan, dapat meron po kayong respeto sa inyong sarili. Okay? Dapat na i-address nyo po ito sa isang lalaki, sinasabi nyo, babe,
Alam mo, ang dalas nating nag-aaway Babe, ang dalas nating nagkakasakitan So kapag ka nagdire-diretso pa to, dahil sa mga ginagawa mo, lagi ka na lang sugal ng sugal, lagi ka na lamang ng bababae, lagi na lang puro stress na lang ang ginagawa mo sa akin. Kapag ka ganyan, willing akong mang-iwan, willing akong lumayo. Okay, willing kitang iwanan kapag ka ganyan. So mga kamamay, dapat may tapang po kayong lumayo, may tapang po kayong mag-no contact rule, may tapang din po kayong piliin ang inyong sarili, okay, sa kabila ng mga ginagawa sa inyo ng isang lalaki. Sa ganyang paraan mga kamamay, kapag may tapang kayo at respeto sa inyong sarili, malamang sa malamang, maiisip palagi kayo ng isang lalaki. Anong ibig mo sabihin, kamamay, na palagi akong isipin ng isang lalaki? Siyempre mga kamamay, sa bawat hakbang na gagawin niya, sa bawat problemang sisimulan at papasukin niya, iisipin niya na merong isang babaeng mawawala sa buhay niya kapag ginawa niya yon. Kung kaya't mga kamamay, mahalaga po na piliin niyo palagi ang self-love, ang self-respect. Huwag kayo palagi magpabulog sa pagmamahal. Okay magmahal, walang problemang magmahal. Ang problema, nabubulag kayo at hindi nyo na pinipili ang inyong sarili sa kabila ng pagmamahal na yan. Masyado na kayong naaabuso, masyado na kayong nasasaktan, masyado na kayong nagsasakripisyo dahil lamang sa pagmamahal na yan kahit maling-mali na. Ang pagmamahal mga kamamay, kapag parehas kayong nag-grow, yun ang pagmamahal. Okay? Pero kung ang pagmamahal mga kamamay na ipinaglalaban ninyo, hindi nyo na nakikitaan ng tsansa na maisalba, na magbago yung lalaki, mga kamamay, mahihila, malalalinan lang kayo, madadamay lang kayo. Kung kaya't dapat naroon ang tapang ninyong na lumayo, nandoon ang respeto ninyo pagdating sa inyong sarili. At sa ganyang paraan, imbes na sumama ang loob ng isang lalaki sa inyo, mas lalo nila kayong iisipin. Alright? So next, ang bisyo mo na mag-ayos at magpaganda palagi. Opo mga kamamay, ito po yung hindi nyo napapansin pero talagang lagi kayong iisipin ng isang lalaki kapag ka madalas kayong mag-ayos, madalas kayong magpaganda sa araw-araw. Okay? So makikita ng isang lalaki na, wow, ang aking asawa, kahit hindi ko sabihin, nag-aayos. Wow, ang aking jowa, kahit hindi ko sabihin, inaalagaan ng kanyang sarili. Magiging proud sila sa inyo. Lagi nila kayong iisipin, yung iba nga, tamang hinala pa Sino kaya pinagpapagandahan nito? Sino kaya itong pinag-aayusan nito? Lalabas lang ng bahay, bibili lang ng yelo, nakaayos pa. Mga kamamay, normal lang po yun. Siyempre, nagagandahan sila sa inyo, ayaw nila. Okay, na makita kayo ng iba, na ganyang kaganda, baka ma-inlove yung iba. Okay lang yon. Paliwanag mo na lang sa kanya na, babe, siyempre, asawa mo ako, kailangan ko mag-ayos. Hindi naman para lang sa iyo ako nag-aayos. Kailangan din, paglabas ko ng bahay, presentable ako. Paglabas ko ng bahay, dapat maayos, maganda pa rin ako. Para sabihin ng ibang tao, ba't mo yung asawa ni talagang hindi nagpapabaya sa sarili. Kahit may mga anak na, kahit ilang taon na, nagsa-self-improve pa rin. Di ba? Mas masarap pakinggan yan. Mas masarap pakinggan na tipong hindi ka pinapabayaan ng asawa mo. Kahit naman hindi siya nagbibigay ng pang skincare, pambili ng chinchansu, dapat nag-aayos ka pa rin. At sa ganyang paraan mga kamamay, lagi kanyang iisipin. Lagi kang papasok sa kanyang utak sa araw-araw. Nagpapaganda ka nag-aayos ka Kumpara doon sa mga babae na hindi nag-aayos. Kumpara doon sa mga babaeng nagpapabaya. Kaya tumataas ang chance na naghahanap po ng iba yung mga lalaki kasi nga hindi kayo nag-aayos. Okay? Kasi nga hindi kayo nag-aalaga sa inyong sarili. Pero kung sabi ko nga, madalas kayong nag-aayos, nag-aalaga kahit hindi sabihin, kahit hindi ipagdildilan sa inyo na mag-ayos kayo at ginagawa po ninyo, talagang lubos na naiisip kayo sa araw-araw ng isang lalaki. Kung kaya't makakatulong yan mga kamamay pagdating sa inyong relasyon para laging manatili ang pag-ibig at pagmamahal kung palagi po kayo nag-aayos, nag-aalaga ng inyong sarili. Alright? Yan lang muna mga kamamay sa pagkakataong itong ilang mga bagay na po pwede nyo pong gawin para sa ganon ng isang lalaki ay palagi po kayong iniisip. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. Mahal ko po kayo and see you for our next vlog. Paalam.